The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "The kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household, who brings from his storeroom both new and the old." When Jesus finished these parables, he went away from there. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Lahat po tayo ay merong lugar sa kaharian ng langit. Ang minamahal na kapatid sa ating Panginoong Kristo, sa isang international school, yung kanilang guro minsan ay nagdala po ng iba't ibang klase ng bola para magbigay ng mahalagang leksyon sa buhay doon sa kanyang mga estudyante. Nagdala siya ng golf ball. Nagdala rin siya ng bola para sa pang-basketball. Nagdala rin siya ng bowling ball. Tang sabi niya sa kanyang mga mag-aaral, imagine ninyo kung ano mangyayari kung itong golf ball ang ating i-dribble, itong ating gagawing pang-basketball, tatalbog kaya ng mataas? Masarap kayang ipasa itong golf ball, ganito lang kaliit. Imagine niyo kung ano mangyayari. At kung halimbawa naman, itong bola ng pang-basketball, ang ating papaluin ng golf club, malayo kaya ang mararating o sasabog ito kapag hinampas ng golf club. At imagine nyo kung ano mangyayari kung ito namang bowling ball ang ating pagpapasapasahan at isushoot dun sa ring. Napakabigat ng bowling ball. Di kaya tayo magkabukol-bukol, ang sabi ng guro kapag itong ating sinyot. Alin sa mga bolang ito ang mas mahusay, ang mas maganda? Ang sabi ng guro, it is unfair. Itanong natin kung alin dito sa mga bolang ito ang mas maganda at ang mas mahusay. Sapagkat bawat isa sa kanila ay merong kanya-kanyang purpose kung bakit ginawa. Siyempre, yung golf ball, napakahusay gamitin niya kapag nag-go-golf ka. At yung bola ng basketball, mahusay yan kapag ginawa mo, ginamit mo sa pag-basketball. At ganun din naman yung bowling ball. Kaya hindi makatwiran na ating ikumpara o itanong kung alin dyan ang mas mahusay, ang mas maganda o mas magaling. Yung gumawa niyan ay may kanya-kanyang layunin para sa kanila. At ganun din naman sa ating buhay, ang sabi ng guro. Lahat tayo'y nilikha ng Panginoong Diyos. May kanya-kanya tayong purpose. Meron tayong layunin. Iba-iba tayo. Yung iba'y matangkad, yung iba'y pandak, yung iba'y payat, yung iba'y mabigat, yung iba'y magaling sa music, yung iba'y sa ibang sports o other social sciences. Yung iba ay maputi, yung iba'y brown, iba'y kulay yellow ang balat, at yung iba'y maitim. Napaka-unfair kung sasabihin natin na mas magaling yung mga puputi, mas maganda yung mga puputi, at napakapangit ng mga may itim. Meron ako dating isang profesor
Ang sabi ko, at tinanong siya namin mga estudyante, bakit po kayo nagkatoliko? At ang sabi niya, alam mo, gustong gusto ko dito sa simbahang katoliko. Kasi dito sa simbahang katoliko, lahat ay tinatanggap. Makasalanan o banal, tanggap natin. Mabuti o masama, tanggap natin. Ako'y maraming kalokohan ang sabi niya. At ako'y bagay na bagay dito sa simbahang katoliko. Kasi ang simbahang katoliko, inclusive. Lahat ay tinatanggap. Hindi sinasabing, o ikaw, bad boy ka, huwag ka pumasok dito. O ikaw, di ka banal, di ka pwede rito sa simbahan na ito. Yung aming dating Master of the Order, si Father Timothy Radcliffe, ay gumawa ng isang paradigm, parang metaphor, kung paanong ang ating bayan, ang ating lipunan, ay mas magiging mapayapa. Ang sabi niya, ang isang pamilya, ang isang komunidad, ay parang katulad ng ecological system. Alam niyo itong ecological system, mayroong balance, no? At lahat ng uri ng hayop at ng halaman ay dapat nabubuhay. Yung iba'y paru-paro. Yung iba naman ay bubuyog. Yung iba ay palaka. Yung iba ay ahas. Yung iba ay isda. Yung iba ay bulaklak. Huwag mong papatayin. Yung iba kasi ahas siya. Huwag sasabihin ng palaka, dapat katulad nyo ako. Huwag sasabihin ng paru-paro, dapat lahat kayo paru-paro. Kapag ka may sinira ka dyan, masisira ang ecological balance. Hindi ba't ganun din naman ang ating karanasan sa buhay natin? Bagamat tayo mga tao, pero unique ang bawat isa. Merong pagkakaiba-iba. Ang hangarin natin ay, bagamat may pagkakaiba-iba, try to do your best to be what God meant you to be. Kung ano yung kalooban sa'yo ng Panginoong Diyos, maging best ka doon sa kung ano ang gusto niya. Yun ang mahalaga. At ganun din naman ang isipin natin doon sa iba. Kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos, pagsikapan natin na maging tayo. Di ba't napakasarap sa isang lipunan kung saan ang bawat isa ay merong lugar. Tinatawag itong tolerance. Nung tinignan ko kung anong translation sa Tagalog ng salitang tolerance, napakaganda. Nakalagay ay pagpaparaya. Ang nakalagay ay pagbibigay ng puwang. Sa puso ba natin, merong po bang puwang? Yung mga taong hindi natin katulad. Sa lipunan po ba natin, meron po bang puwang? Yung mga taong ayaw natin dahil maaaring hindi natin katulad mag-isip, hindi natin katulad ang paninindigan. Meron bang puwang sa buhay natin? Yung mga taong kakaiba, hindi lamang sa kulay, hindi lamang sa paniniwala. Dalangin po natin na sana sa mundong ito, wala na magsasabi noong huling salita ni George Floyd. Ang sabi ni George Floyd, I cannot breathe. Hindi ako makahinga. Sana sa bawat pamilya, bawat miyembro ng pamilya, walang magsasabi na, hindi ako makahinga. Sana sa ating bayan, lahat ay makahinga at lahat ay umunlad ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos.